Hi kids! Magandang araw! Ako po ito, si Sir Ron, ang inyong guro sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5. Ngayon ay nasa ika-5 linggo na kayo ng inyong pag-aaral. Naks, ang galing ah! Yan ang mga grade 5. Ang huhusay! Ngayong linggo, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa masistemang pangangalaga ng mga tanim. Tara, sama-sama tayong mag-aral. Bago tayo magsimula, magkakaroon muna tayo ng maikling pagsusulit. Kunin ninyo ang inyong mga notebook at sasagutin natin ang ilang mga katanungan. Take note, hindi ko po ito ire-record. Aalamin lang natin kung may sapat kayong kaalaman sa aralin natin ngayong linggo. Okay ba? Game! Panuto. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. Number 1. Kailan ang tamang oras ng pagdidilig ng halaman? A. Umaga, tanghali, gabi. B. Umaga lamang. C. Umaga't hapon. D. Umaga't tanghali. Sagot na! Number 2. Ano ang magiging epekto ng labis na pagdidilig sa bagong lipat na tanim? A. Mabilis lumaki. B. Mabubulok ang ugat. C. Yayabong ang dahon. Or D. Dadami ang ugat. Sulat na. 3. Ano ang dapat gawin sa paligid ng mga halaman upang makahinga ang mga ugat? A. Bongkalin. B. Diligan. C. Hugasan. O D. Tambakan ng lupa. Number 4. Ano ang ilalagay sa halaman upang mapabuti ang tekstura ng lupa at mabilis ang paglaki? A. Putik. B. Bakod. C. Organikong pataba. Or D. Basura. Number 5 na tayo. Ano ang mabuting dulot ng mga pinag-aning labi ng pananim na hinayaang mabulok sa lupa? A. Basura. B. Layak. C. Tubig. Or D. Pataba. Tapos na! Very good, kids! Ang pananim na gulay ay nangangailangan ng masistemang pangalaga ayon sa kani-kanilang pangangailangan upang lumaki at lumago na maging kapaki-pakinabang sa pamumuhay ng bawat pamilya sa pamayanan. Ngayon, pag-aaralan natin ang mga pangunahing hakbang sa pag-aalaga ng gulay o halaman. Una, pagdidilig. Ang pagdidilig ay paglalagay o pagbubuhos ng tubig sa tanim ng may sapat na dami ayon sa pangangailangan ng tanim. Ngayon, pag-aralan natin ang mga dapat isaalang-alang sa pagdidilig ng halaman. Una, diligan araw-araw. Pangalawa, diligan sa umaga o hapon. Pangatlo, ingatan ang pagdidilig upang hindi mapinsala ang halamang didiligan. Pang-apat, iwasang malunod ang halaman, lalo na kung yaong bagong lipat na punla. Pang-5, iwasan ang malakas na pagbuhos ng tubig. Pang-6, kung ang gamit mo ay regadera, kailangan yung maliliit lamang na butas. At pang-7, upang manatiling mamasama-sa ang lupa, diligin din ang lupang nakapaligid sa mga tanim. Ang pangalawa ay ang pagbubungkal. Ang pagbubungkal ng lupa sa pagtatanim ay ang pagkalkal nito upang maihanda ang lupa sa panahon ng pagtatanim. Ito ay ginagawa upang malaman kung buhaghag ang tekstura ng lupa at angkop sa tanim.
Mga kahalagahan ng pagbubungkal ng lupa. Una, madaling dumami ang mga ugat ng tanim. Ikalawa, madaling mararating ng tubig ang mga ugat. Higit na lulusog ang halaman kapag maraming ugat. Pangatlo, maluwag na nakakapasok ang hangin sa halaman. Mga dapat isaalang-alang sa pagbubungkal ng lupa. Bungkalin ang lupa kung ito ay mamasa-masa. Ito ay ginagawa kung hapon o umaga. Gawing katamtaman ang pagbubungkal. Dapat bungkalin ng mababaw lamang ang mga halamang gulay. Paalala, huwag kalimutang gumamit ng kasuotang pangproteksyon sa katawan tulad ng bota, gloves, sombrero at iba pa. Mga kagamitan o kasangkapan sa pagbubungkal ng lupa. Una, asarol, ginagamit sa pagbubungkal ng lupa. Ikalawa, piko, ginagamit sa pagbubungkal ng matigas na lupa. Ikatlo, kalaykay, ginagamit sa pagpapantay ng lupa. Ikaapat, palang tinidor, ginagamit sa pandurog ng malalaking kimpal ng lupa. Ikalima, dulos, ginagamit sa paglilipat ng punla at pagpapaluwag ng lupa. Ikaanim, itak, pamutol sa mga sanga at puno ng malalaking halaman. Ikapito, bareta, ginagamit sa paghuhukay ng malalaking bato at tuod ng lupa. Ikawalo, pala, ginagamit sa paglilipat ng lupa. Ikalima, regadera, ginagamit sa paglilig ng halaman. At ikasampu, kartilya, ginagamit sa paghakot ng lupa at kagamitan. Ngayon ay pag-aaralan natin ang mga paraan sa paglalagay ng abono. Una, paglalagay sa gilid ng tanim or side dressing method. Sa paraang ito, ang organikong abono ay inilalagay sa gilid ng tanim na may 10 sentimetro ang layo mula sa puno ng tanim. Ikalawa, pag-i-spray ng likidong abono or spray method. Ito ay ang paglalagay ng abono gawa sa organikong likido or likidong abono na inihahalo sa tubig at direktang ini-spray sa mga pananim. Pangatlo, paglalagay ng pabilog sa puno or ring method. Paglalagay ng organikong abono sa palibot ng tanim na may 10 sentimetro ang layo mula sa puno. At ikaapat, pagkalat ng abonong organiko sa lupa or broadcast method. Ito ay ang direktang paglalagay at pagkakalat ng organikong abono sa lupa na may mga pananim. Nakakadagdag ng sustansya ng lupa ang paglalagay ng organikong abono. Ang hayop or compost ay maaari rin nating gamitin bilang organikong pataba at mga nabubulok na gulay, prutas at iba pang mga nabubulok na bagay. Kailan dapat maglalagay ng abono? Kailan nga ba? Ang abono o pataba ay maaaring ilagay bago magtanim, habang nagtatanim, o pagkatapos magtanim. Ngunit ang pinakamainam na paglalagay ng abono o pataba ay habang maliit pa ang mga pananim bago ito mamunga, sapagkat kailangan ng tanim ang masustansya mula sa lupa. Ayan, tapos na tayo sa ating lesson. Ngayon, tingnan nga natin kung meron kayong natutunan. Sabay-sabay nating sagutan ang suriin. Panuto, lagyan ng D kung dapat gawin at HD kung hindi dapat gawin ang bawat bilang ng inyong sagot. Number 1. Diligan ang mga pananim
sa umaga, tanghali at hapon. Number 2, lunurin sa tubig ang mga halamang maliliit upang madaling lumaki. Number 3, iwasan ang pagbubuhos ng malakas na tubig sa mga pananim na gulay. Number 4, ang regadera o pandilig ay dapat may maliliit na butas lamang. Number 5, diligin ang lupang nakapaligid sa tanim upang ito ay mapanatiling mamasa-masa. Ngayon, atin namang pagyamanin ang inyong mga natutunan pa. Hanapin sa Hanay B kung paano ginagamit ang mga kagamitang pambungkal ng lupa sa Hanay A. Ang nasa Hanay A, number 1, piko, 2, itak, 3, pala, 4, regadera, at 5, tinidor. Ngayon, ang nasa Hanay B naman ay A, ginagamit na pandilig sa halaman. B, ginagamit sa paglilipat ng lupa. C, pamutol sa malalaking sanga at puno ng kahoy. D, pandurog sa malalaking kimpal ng lupa. At E, ginagamit sa paghukay ng matitigas na lupa. O sige, sagutan nyo nga. Tingnan nga natin kung talagang naintindihan ang ating aralin ngayong linggo. Sa isa-isip, punan ang patlang upang mabuo ang pangungusap. Number 1, ang paglalagay ng abono sa halaman ay kailangan upang ito ay. Number 2, ang organikong abono mula sa pinatuyong dumi ng hayop ay inilalagay kasama ang. Samantalang ang likidong abono ay inihahalo sa tubig at sa halaman. Okay, sagutan nyo nga. Ngayon, sagutin natin ang isagawa. Number 1, magmasid sa inyong kapaligiran at magtala ng mga halamang gulay na maaaring itanim sa inyong bakuran. Ikalawa, makipagpanayam sa mga taong may kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng mga pananim na mga gulay upang makadagdag sa inyong kaalaman. Itala ang mga mahahalagang detalye at maghanda sa pagbabalita nito. Pero ops, dahil wala tayong face-to-face, pwede nyong isulat na lang sa inyong mga notebook. Number 3, itala ang iba't ibang bagay na maaaring gawing organikong abono para sa inyong mga tanim na gulay. Okay. Ngayon, pagpapaliwanag, ito ay may tig-5 puntos. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ilagay ito sa inyong notebook. Una, bakit kailangan nating bungkalin ang lupa sa paligid ng ating mga tanim? Ikalawa, paano natin bubungkalin ang lupa ng mga may maliliit nating pananim upang mapangalagaan ang mga ito? At ikatlo, ano-ano ang tamang paraan ng paglalagay ng abono? Okay, natapos na natin. Ngayon, meron pa tayong karagdagang gawain. Ano-ano ang mga dapat nating gawin upang mapanatili na malusog ang ating halamang gulay? At magtala ng mga bagay na mapanira sa ating mga pananim.